meron 2 million pesos cash na pwedeng i-pick up ng mga congressman ngayong linggong ito. At baka yung iba, mas mataas, baka yung iba, for whatever reason, hindi binibigyan. Hindi ko po alam kasi hindi ko po kinukuha yung akin. Pero mabuti po na malaman ng publiko, may ganitong klaseng mga bonus na nagkataon ay halos kasabay ng approval ng budget. Nung Oktubre din, dagdagan ko po, may 1.5 million pesos na ibinigay sa araw ng pagboto para sa budget. At buwan-buwan, meron pong mahigit kumulang 1 million pesos per member. Ang lumalabas po, ang isang representante ay may 20 million pesos of MOOE at sweldo kada taon. Times 318, ito po ay mahigit 6 billion pesos. Ang MOOE budget ay itinaas ng 7.8 billion pesos. Kaya in some ways po, maaari nating sabihin na ang itinaas ng Kongreso para sa sarili ay napupunta balik sa mga nag-decide na itaas ang sariling budget. Ang unang point ko po kanina ay ang kina-question ko muna ang proseso. Pero pati po yung substance kina-question ko dahil sa panahon na nakita ng publiko, napakalaki ang nasayang na pera ng bayan at bumababa din ang ating GDP growth. We cannot afford a 6.7 trillion peso budget and should find ways to cut the fat. And I think that a 10.5 billion peso increase for our own budget, of which 7.8 billion pesos goes to MOE, is some of the fat that could have been cut. Yun po ang aking panawagan lang sana na tinalakay ito, pero wala pong debate, biglang lumabas lang po sa third reading ng House Gap. Ang isang ibibigay ko sanang dahilan para sa aking pagboto tutol sa 2026 GAA. Maraming mga magandang improvements sa 2026 GAA, pero sa approval on third reading sa Kongreso, biglang lumabas ang pagtaas ng sarili nating budget ng 10.5 billion pesos na ang MOOE doon ay 7.8 billion pesos. Na ang lumalabas po, 18.58 billion ang buong MOOE budget ng Kongreso na malaking bahagi nito ay napupunta direkta sa mga congressman na hindi kailangan magbigay ng mga resibo. Ito po ay liquidation by certification. Hindi ko naman po sinasabi na mali ito. Pero ang sinasabi ko, dapat ipaliwanag. At dapat hindi lang bigla ang sinisingit ito na walang debate. Well, ang participation ko, I may or may not agree with the supposed speech of Congressman Libiste. Ang kaya lang ang problema, hindi siya binigyan ng pagkakataon ng Kongreso na ito para magsalita. Nasa rules namin, any congressman, kung question of personal and collective privilege, dapat bigyan ng pagkakataon. Ang nangyari, tyranny of the majority, in-adjourn kagad. Kami mismo, mga nasa minority, we have to explain our vote. Hindi kami binigyan ng pagkakataon. Itong sinasabi ni Congressman Libiste na Cabral Files, dapat i-welcome ito ng Malacanang. Dapat papurihan pa nila na merong isang batang congressman na willing to risk all para makatulong sa pag-iimbestiga ni Presidente. Dapat si Presidente mismo i-welcome itong expose. At nakikita ko naman, maliwanag, 8 billion, OP. At tapos may paliwanag na project na anomalous, yung street lights na 230,000. Magkano lang naman ang street lights? Ang alam ko, wala pang 50,000 per post yun ang pagkakaalam ko. Makakabili ka ng street lights sa napakamura. Lalo ngayon, napakamura. Kaya ito, it's worth investigating. Kaso ang problema, palagay ko, ang panawagan ko, si Senator Lacson, being the chairman of the Blue Ribbon Committee, na meron na silang ongoing investigation, pwedeng imbestigahan ito. Maybe Congressman Libiste is willing to face the Senate. Kasi kung dito sa House, magpa-file kami sa January, tapos aprobahan pa namin, baka tapos ng susunod na Pasko, hindi pa na-aprobahan yung resolution. So it will take time. So si Congressman Libiste, magandang source of information, diba? So bakit hindi na lang nila imbitahan si Congressman Libiste at imbestigahan nila yung mga sinasabi sa halip na lalagyan ng
nakikita ko, nato-trolls na to si Congressman Libiste, pati yung integrity niya, kino-question na di ba? So, dapat bigyan ng pagkakataon itong isang kabataang congressman, patunayan yung mga sinasabi niya. Meron 2 million pesos cash na pwedeng i-pick up ng mga congressman ngayong linggong ito. At baka yung iba, mas mataas, baka yung iba, for whatever reason, hindi binibigyan. Hindi ko po alam kasi hindi ko po kinukuha yung akin. Pero mabuti po na malaman ng publiko, may ganitong klaseng mga bonus na nagkataon ay halos kasabay ng approval ng budget. Nung Oktubre din, dagdagdagan ko po, may 1.5 million pesos na ibinigay sa araw ng pagboto para sa budget. At buwan-buwan, meron pong mahigit kumulang 1 million pesos per member. Ang lumalabas po, ang isang representante ay may 20 million pesos of MOOE at sweldo kada taon. Times 318, ito po ay mahigit 6 billion pesos. Ang MOOE budget ay itinaas ng 7.8 billion pesos. Kaya in some ways po, maaari nating sabihin na ang itinaas ng Kongreso para sa sarili ay napupunta balik sa mga nag-decide na itaas ang sariling budget. Ito po ay galing sa MOOE fund. Opo. Or I don't know kung fungible naman yung funds. Pero you can really verify. May binibigyan ngayon na 2 million cash per congressman ngayong linggo. At ang panawagan ko, huwag tigilin necessarily ang mga practice na ito, pero maging transparent tayo sa publiko, lalong-lalo na dahil ito po ang main point ko, hindi yung use nito, pero yung proseso. Ang panawagan ko, idebate natin lahat ng mga budget, lalo na yung mga ini-increase ng budget, dahil ang Kongreso ay nagtaas ng sariling budget ng 10.5 billion pesos na walang debate. At ayaw ko pong sabihin na ginagawa ito na walang nag-question, kaya nagpahayag po ako para lang on the record na hindi ito naaprubahan na walang nag-question. May nag-question pero hindi pinagbigyan tayo na talakayin ito sa Kongreso ngayong araw. Yung MOE fund na to, kasama din siyempre ang pagbayad ng electric, water bills, iba pang mga necessary expenses ng Kongreso. Kasama din po dito ang bayad sa mga consultants. Marami pong mga consultants na kausap po sa Kongreso, binabayaran sila sa cash. Supot, backpack, maleta. Ang joke ng iba, baka may maleta din. At ang punto ko, kung may mga consultants tayo na lehitimo naman, bakit natin lang hindi ideklara? Bakit hindi tayo maging transparent sa use ng pera ng bayan? At panghuli, I'm sorry to bring this up, pero ito ay dahil nga, napansin ko, daming mga trolls sa social media, may deklaradong programa ang House of Representatives, ang CARES program. At ang sa CARES program na to, ang mga congressman ay binibigyan ng 10 to 100 slots para sa mga keyboard warriors. Panawagan ko ay maging transparent tayo para sa mga miyembro ng CARES program. I'm sorry if there are members of the House who will disagree with what I'm saying, but at least I'm asking that we be transparent on this para wala na pong spekulasyon sa mga use of funds na ito. Pinost ko na din naman po sa Facebook ang aking pahayag, pero gusto ko pong linawin na November 26, ang field investigation team ng Ombudsman ay bumisita sa aking opisina dito po sa Kongreso at pinakita ko sa kanila ang mga files na ibinigay sa akin ni Yumaong Yusek Cabral at hindi naman po sila humingi ng anumang impormasyon na hindi ko po ibinigay sa kanila. Kaya mabuti po kung tignan ni Assistant Ombudsman ang aking post, kasama din doon ang aking letrato, kasali ng kanyang team, at ang mga miyembro din ng kanyang team ay siguro naman magsasabi ng katotohanan na ako pa ang nag-volunteer sa kanila ng mga files ni Yumaong Yusek Cabral at hindi nga po nila hiningi, pinakita ko sa kanila. Ako po ay bumisita din sa ICI noong November 19 at 20 at kusa kong pinakita sa kanila. Sa 20, ang ICI ay bumisita dito sa aking opisina at sinabi po ng ICI at ng Ombudsman na only then nila nakita ang mga listahan ng mga proponent at malaking tulong po ito para sa kanilang mga investigasyon. November 20 at 21 pa lang sinasabi ko na dapat protektahan si Yusek Cabral at i-secure ang kanyang mga files. Mabuti po na December 23, ibinigay ng DPWH sa Ombudsman ang files ni Yumaong Yusek Cabral, pero nakakapanghinayang po na hindi po ito ginawa noong Nobyembre pa, nung sinasabi ko, at ang chance sana ay si Yumaong Yusek Cabral ay naprotektahan at
pinaliwanag niya sana ang mga files na ito. Nung sinabi ko pong sanang gawin ito noong Nobyembre, nais ko lang pong linawin ito, basically contradicting yung statement po ni Assistant Ombudsman Clavano. Ipinakita ko po more than what they asked for. Dahil hindi nga po hiningi sa akin ng Ombudsman. Pinakita ko, kusa ko po, pinakita ko. Pinakita ko po sa kanila at ang aking statement po sa Facebook ay hindi nga sila interesado noon na mag-spend more time pa on the files. Iniimbita ko nga sila na maghapon kami mag-study ng files na ito, pero may assignment po kasi sila noon na investigahan ang mga proyekto ni Congressman Garjola, kaya sila lumapit sa akin. At nung natapos na sila doon, at kahit na pinapakita ko sa kanya ang mga files ni Yumaong Yusek Cabral, wala po yun sa kanilang assignment, kaya umuwi na po sila. Pagkatapos po ng November 26, hindi na po sila humingi ng karagdagang impormasyon para sa akin. Kaya hindi ko po alam ano yung basehan na sinabi po ni Assistant Ombudsman Clavano na may hindi ako pinakita na hiningi nila, dahil lahat po ng hiningi nila, pinakita ko higit pa, at hindi nila hiningi, pinakita ko sa kanila. At sinasabi ko nga sa kanila, dapat tignan pa nila ito ng mas mabuti, dapat nga i-preserve nila ang mga files ni Yumaong Yusek Cabral. November 2021, I gave many interviews po saying dapat protektahan ang mga files at si Yusek Cabral, at nanginayang ako na hindi ito ginawa, at lalong ikinalulungkot ko po na kabaliktaran ang pahayag naman po ni Assistant Ombudsman Clavano sa katotohanan.